Sinubukan ni Jiang Lini na kalmahin siya, sinasabi sa kanya na huwag magalit dahil kakagaling lang niya sa isang closed-door cultivation at ipinadala na niya si Guoshan upang bawiin ang Firebird. Hindi niya maiwasan na magtaka kung bakit hindi lamang nawala ni Guoshan ang Firebird ngunit kailangan din niyang harapin ang Elder ng mag-isa. Nagalit, tinanong ni Udonglai si Jiang Lin kung bakit siya naruroon pa kung hindi pa nahuli ni Guoshan ang Firebird. Ipinaliwanag ni Jiang Lin na siya lang ang namahala sa sect habang nasa closed-door cultivation siya at hindi siya makakaalis sa sect, kaya niya ipinadala si Guoshan upang bawiin ang Firebird. Hawak ang isang paniki, sinabi ni Udonglai kay Jiang Lin na huwag magbigay ng dahilan. Nagpatuloy siyang pinagalitan siya, sinasabing bilang master ni Guoshan, ang pagkakamali ng kanyang disciples ay kanya rin. Balisa, kinilala ni Jiang Lini na alam niya kung paano tinatreto ni Udonglai si Guoshan na tila apo niya ngunit tinuruan din siya ni Udong na hindi siya maaaring maging bias. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Guoshan sa kanila ang kanyang pagbalik. Naiinis, naisip ni Jiang Lani na bumalik si Guoshan sa tamang oras at dahil sa kanyang pagiging mapaglaro, nawala niya ang Firebird. Nang mapansin si Udonglai, masaya si Guoshan na niyakap siya. Sinasabing namimiss niya ito at 10 taon na itong nasa closed-door cultivation. Sumagot si Udonglai na labis nang lumaki si Guoshan ngunit nanatili pa ring kaibig-ibig. Galit na galit, hindi maiwasan ni Jiang Lini na magtaka kung bakit napakabait pa rin ang Elder kay Guoshan kahit na siya ang nawalan ng Firebird. Pagkatapos ay tinanong ni Udonglai si Guoshan kung nahuli niya ang Firebird. Nakasimangot si Guoshan, sumagot na hindi niya ito nakuha at tila hindi na niya ito mababawi. Samantala, natuwa si Jiang Lini habang ini-imagine niya ang Elder na tinuturuan si Guoshan ng leksyon. Sa sandaling iyon, itinaas ni Udonglai ang kanyang paniki at hiniling kay Guoshan na maghintay sandali dahil balak niyang turuan ang kanyang master ng leksyon. Nagulat si Jiang Lini at nagtaka kung bakit siya ang pinupuntirya niya. Mabilis na kinuha ni Guoshan ang damit ni Udonglai at hiniling sa kanya na kumalma. Ipinaalam niya kay Udonglai na bagaman hindi siya nagtagumpay sa pagkuha ng Firebird, nakakuha siya ng isang napakagandang pagkakataon na maglalapit sa kanila ng isang hakbang tungo sa pagiging mga dragon. Nagalit si Jiang Lin at sinabi kay Udonglai na naging sinungaling si Guoshan at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kanyang kinabukasan kung patuloy siyang masisira. Sinabi ni Udonglai kay Jiang Lini na tumahimik at hayaang magsalita si Guoshan. Nagpatuloy si Guoshan sa pagsasabi sa kanila na hinabol niya ang Firebird sa isang mortal courtyard kung saan nakatagpo niya ang maraming nakakatakot na supreme beings. Bawat isa ay may aura na mas malakas kaysa sa isang immortal Emperor of the Heavens. Idinagdag niya na ang may-ari ng bakuran ay maaaring sirain ang immortal realm sa isang kagustuhan. Naguluhan sina Udonglai at Jiang Lini at bumulong si Jiang Lini na halatang nagsisinungaling si Guoshan. Binalaan ni Udonglai si Guoshan na masama ang pagsisinungaling at walang sinuman ang maniniwala sa kanya sa hinaharap. Gayunpaman, idinirekta niya ang kanyang galit kay Jiang Lini na nagpataas sa pagtataka nito kung bakit. Nagalit si Jiang Lin at sinabi kay Guoshan na umamin sa kanyang pagkakamali at humingi ng kapatawaran, iginiit na anuman ang sinabi niya ay hindi totoo. Gayunpaman, nagkunot-noo si Guoshan habang tinatanggihan ang pagsisinungaling. Inaangkin na ibinigay sa kanya ni Chen Pingan ang Law of Heavenly Technique bilang kabayaran. Naguluhan, nagtanong si Udonglai kung ang Heavenly Technique ba ang ginamit ng Immortal Emperor, kung saan buong pagmamalaki siyang sumang-ayon. Dahil dito, hinawakan ni Udonglai si Guoshan at binalaan siya na huwag magsinungaling o wala siyang dahilan upang saktan ang kanyang master na nagdulot ng pagkomento ni Jiang Lini sa kanyang kawalang pasasalamat. Nagngingit-ngit, ipinagpalagay ni Jiang Lini na ginagamit ni Guoshan ang mga taktikang Heavenly Overlord bilang dahilan, naniniwala na mas malamang na lumuhad ang Immortal Emperor sa bakuran ni Chen Pingan kaysa sa inaangkin ni Guoshan. Bilang tugon, kinuha ni Guoshan ang isang libro at hiniling kay Udonglai na tingnan. Nagulat si Jiang Lini at bumulong na talagang mayroon si Guoshan nito. Nagduda, naisip niya na dapat itong peke. Nangangakong ipagpapatuloy niya ang kanyang sarili sa pader kung mapatunayang mali. Namangha, kinumpirma ni Udonglai na ito ay ang Heavenly Overlord Technique. Nang malaman ang katotohanan, bumangga si Jiang Lin sa pader. Nagtanong si Guoshan kung anong ginagawa ni Jiang Lini, kung saan sumagot si Jiang Lin na ayos lang siya ngunit bumagsak ang kanyang worldview.
Nagningning ang mga mata ni Udonglas habang nagtataka kung nagsasabi ba ng totoo si Guoshan. Buong pagmamalaki na kinumpirma ni Guoshan na totoo nga ang kanyang mga salita. Naniniwala si Udonglay na ito ay lahat ng kapalaran at ang taong nakilala ni Guoshan sa tournament ay maaaring hindi simple. Sinabi ni Guoshan kay Udonglay na iisa ang kanilang iniisip ngunit magalang siyang pinalaya sa huli, idinagdag na tila ayaw ni Chen Pinggan na abalahin. Bamulong si Udonglay na talagang mahirap ang sitwasyon. Masayang ipinaalam ni Guoshan sa kanila na may magandang relasyon si Chen Pinggan sa ilang batang miyembro ng team at ang tournament ay ginaganap bilang paggalang sa kaarawan ng prinsipe. Naniniwala siya na maaari nilang hindi direktang mapalugod si Chen Pinggan sa pamamagitan ng prinsipe at ng kanyang team. Pinuri ni Udonglay si Guoshan, sinasabi sa kanya na lumaki na siya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jiang Lin, pinapayuhan siyang matuto mula sa kanyang apprentice. Pinatunayan ni Udonglay kay Guoshan na kahit nawala ang Firebird, mahusay ang kanyang ginawa. Kinuyam ni Jiang Lin ang kanyang kamao, nagtanim ng sama ng loob na si Guoshan ang nakakuha ng lahat ng kredito habang siya ang nabugbog. Pinakalma niya ang kanyang sarili, pinapaalalahanan ang sarili na si Guoshan ang kanyang disciple. Nalilito, nagtanong si Guoshan kung ayos lang ba si Dang Lin. Galit na galit, walang sinabi si Jiang Lin. Nagmumuni-muni kung paano siya tinuruan ng maraming taon, nililinlang sa pamamagitan ng pag-iyak at binubugbog kapag may ginawa siyang mali. Samantala, sa bakuran ng Warrior Kingdom, tinanong ni Tian Shanshan si Lu Shui kung iyon ba ang pinabili ni Chen Pinggan para sa prinsipe. Masiglang sumang-ayon si Lu Shui, sinasabing talagang natatangi ito. Gayunpaman, naisip nila na naloko si Lu Shui. Pagkatapos, ipinaalam ni Lu Shui sa kanila na nang umalis si Chen Pinggan, binigyan niya siya ng 110,000 Spirit Stones, na pinabibili sa kanya ng regalo para sa prinsipe. Para sa natitirang 10,000, nagpasya siyang pumili ng regalo para sa kanyang sarili. Buong pagmamalaki na idineklara ni Liu Shui na walang makakalinlang sa kanya. Mausisa, nagtaka si Panhang kung posible bang bumili lamang ng ilang ordinaryong regalo at tinanong si Liu Shui kung baka nagkamali siya sa pagkakaintindi sa mga salita ni Chen Pinggan. Bilang tugon, binanggit ni Liu Shui na napansin ni Panhang ang lalim ni Chen Pinggan at dapat na mayroon siyang dahilan sa paggawa nito. Pagkatapos ay tinanong ni Tian Shanshan kung saan nakuha ni Liu Shui ang 2 bato. Sinabi niya na hindi niya siya kilala at tila normal ang tao. Tinawag ni Chopper si Liu Shui, sinasabi sa kanya na kahanga-hanga ang kanyang mga buto at pambihira ang kanyang ugali, idinagdag na ang pagkikita sa kanya ay kapalaran. Sa wakas, ipinaalam ni Chopper kay Liu Shui na nakakuha siya ng isang mahalagang treasure at titingnan niya ito ng mas malapitan. Nagtaka si Qian Chanqin kung ibibigay ba talaga ni Liu Shui ang mga bato mamaya sa banquet. Sumagot si Liu Shui, inamin na tila medyo mahirap. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung para saan ang mga bato. Gumanti si Panhang, pinatunayan kay Lu Shui na hindi siya dapat mag-alala. Mausisa, tinanong ni Lu Shui si Panhang kung masabi niya kung anong espesyal sa mga bato na binili niya. Sumagot si Panhang na hindi niya alam. Gayunpaman, dahil lumago ang pamilya ni Lu Shui, walang magsasabi ng masama sa anumang ibigay niya sa prinsipe. Nag-aalala, bamulong si Lu Shui na ang tanging paraan upang malaman kung ano ito ay sa panahon ng banquet. Pagkalipas ng ilang sandali, binati ng mga tao ang prinsipe sa kanyang kaarawan. Sinabi ni Yongning sa lahat na kalimutan na ang mga pormalidad at gawin ang nais nila. Kinuha ng isa sa mga tagapaglingkod sa palasyo ang isang treasure sword at ipinaalam sa prinsipe na ito ay isang regalo mula sa anak ng Prime Minister. Bilang karagdagan, ang pinahahalagahang spirit grass ay mula sa Alchemist Union. Ang isa pang regalo mula sa anak ng State Advisor ay high-quality body armor. Nagsimulang pagpawisan si Lu Shui, nagpapanik at naisip na tapos na siya. Nagtaka siya kung dapat na lang niyang ibigay ang kanyang regalo sa prinsipe ng pribado mamaya. Napansin niya ang tingin ni Yongning at nagpasya siyang lumayo. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, nagpasya si Lu Shui na magtiwala kay Chen Pinggan. Paglingon nila, napansin nila na may isang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa portal. Nagulat si Yongning, iniisip na nakakatakot ang key levels ng 3 taong iyon. Si Lu Shui, pawis pa rin, nakilala ang isa sa mga immortal bilang ang nakipaglaban kay Chen Pinggan.
Nagtaka siya kung dumating sila para mag-higanti. Binati ni Yongming ang tatlong singers, ipinakilala ang kanyang sarili at tinanong kung bakit sila dumating. Pinatunayan ni Udunglay kay Yongming na hindi na kailangang mag-alala, dahil dumalaw lamang sila upang dumalo sa banquet at magbigay ng regalo. Nagulat si Yongming at naniwala na ipinadala sila ni Chen Pingan upang dumalo sa kanyang kaarawan. Nagtanong si Duo Shun kay Lu Shui kung naruroon ba si Chen Pingan. Ipinaalam ni Lu Shui sa kanila na hindi darating si Chen Pingan at siya ang hiniling na magbigay ng regalo sa prinsipe sa halip. Nadismaya, bamulong si Udunglay na sayang. Gayunpaman, hindi lang sila dumating para makita si Chen Pingan. Pagkatapos ay kinuha ni Udunglay ang isang regalo mula sa kanyang kamay, isang talent token na lubhang bihira sa Immortal World at ipinresenta ito bilang regalo kay Yongming. Ipinaalam ni Udunglay kay Yongming na pagkatapos ng isang tiyak na panahon ay makakamit niya ang isang immortal body at ang mga pag-unlad sa hinaharap ay magaganap ng maayos. Nagpapasalamat, ipinahayag ni Yongming ang kanyang pasasalamat sa senior. Nagulat si Yongming nang ipresenta ni Lu Shui ang regalo ni Chen Pingan. Ipinaalam ni Lu Shui kay Yongming na wala siyang ideya kung para saan ang bato at kakaiba ang proseso ng pagbili. Sinabi niya kay Udunglay na naniniwala siya na ang function ng bato ay matutuklasan lamang kapag inialay niya ang regalo. Bukod pa rito, dahil lumitaw siya nang ibibigay niya ito, nagdahilan siya na baka alam ni Udunglay ang function ng bato. Bamulong si Udunglay na hinulaan ni Chen Pingan na pupunta siya sa kaharian na walang makakakilala sa bato at ito ay magiging walang silbi. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na ito ay isang conversion stone at isang material na ginagamit sa paggawa ng talent token na ibinigay niya. Bukod pa rito, batay sa laki nito, dapat itong makagawa ng 3 piraso. Nagtaka si Udunglay kung anong intensyon ni Chen Pingan. Sa pagninilay-nilay, napagtanto ni Yongming na mayroon na siyang token stone na ipinapalagay niyang gusto ni Chen Pingan na ibigay niya sa kanyang team. Dahil dito, ibinigay niya kina Chan Shanshan, Panhang at Wang Deigi ang 3 piraso ng talent token. Nag-atubili si Tian Shanxin na tanggapin ang mga regalo at ipaalam kay Yongming na ito ang regalo ni Chen Pingan sa kanya. Nagpapatunay, sumagot si Yongming na huwag mag-alala dahil yun din ang gusto ni Chen Pingan. Nagbigay si Lu Shui ng isang maliit na bato kay Udunglay at nagtanong kung ano ang layunin nito. Nagulat, hiniling niya kay Lu Shui na maging disciple niya. Napagtanto ni Udunglay na hindi lamang tama ang hula ni Lu Shui sa intensyon ni Chen Pingan kundi nabigyan din siya ng isang lubhang bihira at superior na conversion stone. Naniniwala siya na marahil ang hegemony technique ay hindi ibinigay sa kanila dahil lamang sa Firebird. Pagkatapos, lumuhad si Lu Shu at binati si Yudong bilang kanyang master. Samantala, nagising si Chen Pingan na may impresyon na hindi siya nasa silid ni Boss Duan. Nagngingit-ngit, bamulong siya na nakaramdam siya ng pagkawala. Sa pagkakita kay Chen Pingan, ngumiti si Jiang Yukon. Nakatanggap si Chen Pingan ng isang mensahe ng system na nagsasaad na ang mga breakout mission rewards ay naayos na at magsisimula ang pagbibigay ng mga rewards habang binuksan ang susunod na breakout point. Ginantimpalaan ng system si Chen Pingan ng 1.5 major realms na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang ika-5 antas ng Naent Soul. Namangha, bamulong si Chen Pingan na natapos lang niya ang isang yugto at agad na lumukso sa ika-5 antas ng Naent Soul. Nagmuni-muni siya na kung kumpletuhin niya ang 100, magiging mas invincible siya at na-unlock niya ang mga bagong functions. Pagkatapos ay ipinakita ng system kay Yuzi na nagulat kay Chen Pingan. Naiinis, inihagis ni Chen Pingan ang system at bamulong na sira ito. Sumusunod sa mga tagubili ng system, nag-scroll down si Chen Pingan at lumitaw ang iba't ibang rifle. Weapons kasama ang isang maliit na bike. Inimagine niya ang kanyang sarili na sumasakay sa kanyang maliit na motor, inaangkin na hindi ito kailanman maaantala sa trapiko. Sumimangot, naisip niya na napaka-weird nito. Lumabas ang isang mensahe ng system na nagsasaad na natapos na ni Chen Pingan ang unang task at binigyan ng pagpipilian na piliin ang paraan ng pagkuha ng mga exchange points sa kanyang sarili. Bamulong si Chen Pingan na kailangan niya itong isipin ng mabuti. Isinaalang-alang niya na mayroong 3 intensities batay sa level at ang unang 2 operations ay parehong passive acquisition at ang ikatlong opsyon ay nangangailangan sa kanya na magtanong ng personal at kung positibo ang sagot ng tao,
makakatanggap siya ng mga exchange points. Nakangiti, napagtanto ni Chen Pingan na may loophole ang ikatlong opsyon. Pinili niya ang ikatlong opsyon. Nalungkot, bumulong si Jiang Yukon na pinadali na niya ang lahat para kay Chen Pingan. Nagtaka siya kung bakit agad na tinanggal ni Chen Pingan ang dalawang tamang sagot. Naniniwala siya na maaaring sinasadya ni Chen Pingan ito. Sinabi ng system na ang paraan para makakuha ng exchange point ay nakumpirma. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag ni Chen Pingan si Zollinger at tinanong kung gusto niya siya na may nakakatakot na tingin. Sumimangot, tumakbo si Zollinger kay Jiang Yukon at iniulat na may masamang nangyari at si Chen Pingan ay natulog hanggang sa naging hanggal siya. Hinawakan ni Chen Pingan si Zollinger at sinabi sa kanya na tumigil sa pagsigaw, hinihimok siyang sagutin lamang ang kanyang tanong. Sumagot si Zollinger na hindi niya gusto si Chen Pingan dahil patuloy siyang pinagalitan at kinukuha pa ang kanyang mga prutas. Nakasimangot, nangako si Chen Pingan kay Zollinger na hindi na niya siya pagagalitin at hiniling sa kanya na sabihin na gusto niya siya. Galit, tumanggi si Zollinger na aminin na gusto niya ito. Sakto namang sumingit si Jiang Yukon at tinawag si Chen Pingan, bumubulong tungkol sa maagang kaguluhan ng umaga at nagtataka kung may magandang nangyari. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.